Mermaid cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Napakamakulay at napakamadetalye nitong cake na ito at napakabunggahan pa niyang tingnan. Order ito ng ating client na Suki, na event coordinator syempre. At ang size ng cake natin is 8x4 sa bottom, 6x4 sa taas. Pero kung makikita ninyo, may pagkamatangkad na yung bottom tier natin and yung top tier natin. Siguro mga 8x5, 6x5 na itong inabot. Kapag kasi ganito mga mi, hindi na talaga ako nagka-cut nung pinakaibabaw nung cake natin. Hindi ko na siya sinasakto sa size kasi sayang lang din naman. So pinapabonus na lang natin yan sa mga customers natin. Amazing! Yung color ng top tier natin is color teal. Paano natin na-achieve yan? Bali, color blue lang yan and then color yellow, pero mas marami yung color blue. And then kung makikita ninyo, hindi na natin nilagyan ng color teal itong bottom tier natin kasi pupunuin natin yan ng bilog-bilog na fondant details na iba-ibang color. Kumbaga para siyang scales nung buntot ng mermaid, ayan, or yung kaliskes, ayan. Nagkat lang tayo ng bilog na fondants na iba't ibang kulay. Ang mga colors niyan is blue, teal, purple, and pink. Tapos pinag-alternate na natin. Bale, since soft icing yung cake natin, madali lang siyang dikitin. Pero since patong-patong yung bilog ng mga fondant natin, yung dulo nila, nilalagyan natin ng water para madikit at hindi siya malaglag. Konting push lang din yan para super duper dikit. Kumbaga parang full fondant na rin itong bottom tier natin, pero imbes na ganache yung nilagay natin na pang cover sa cake, ay soft icing na lang. Ayun na nga, kasi nga yung order talaga ni customer is soft icing with fondant details. Ayan. Medyo matagal lang tong gawin kasi nga kailangan mo siyang ilagay pa isa-isa and then kailangan pantay-pantay. Although yung mga circles natin, kung makikita ninyo, hindi sila lahat pantay-pantay. Pero okay naman silang tingnan. Dito naman sa may bandang taas, kinat ko lang yung mga bilog natin in half para sakto siya dun sa dulo or tuktok nung ating bottom tier. Yung pinaka main topper natin, which is yung shell, mamaya makikita ninyo, mano-mano nating ginawa iyon. And then, etong kulay gold na ito na paikot sa cake, mano-mano lang din natin ginawa yan. At sinadya natin siyang hindi pantay-pantay. Ayan, so bali makapal na fondant lang yan na shinape natin na parang pa-fan. Tapos, tinusok-tusok lang natin yung mga dulo para meron siyang mga curve and meron siyang mga line. Yung mga fondants ng mga bilog natin, yung mga tira na yan, pinagsama-sama natin siya para magkaroon ng ombre effect etong ating shell. Tapos, inisprayan natin yan ng white pearl luster dust para meron siyang kinang. At alam nyo naman na kung paano ginagawa itong mga nasa gilid nyo nakapaikot na parang coral. Ayan. Sobrang tigas ng fondant natin dyan, kaya tumayo siya ng ganyan. Wala na tayong floral wire na nilagay. And then, yung mga ibang details dyan, mga maliliit na shells, merong molder niyan. Tapos, yung starfish natin, kinat lang natin yan using star na cutter. Tapos, mano-mano lang din yung mga details na nilagay natin. Yung gold name topper natin, as usual, mano-mano natin pa rin yung ginagawa until now. At natutuwa nga ako lalong-lalo na kapag iba-ibang font yung nilalagay natin. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!